ipahayag namin ang mapagtubos na kapangyarihan nagmula sa Kanya. Naway sa pamamagitan ng daing ng Espiritu ay isilang sa amin ang pagnanais na maglingkod ng tapat upang marinig namin ang saklikha at maging daan ng Kanyang kagalingan kasama siya umaasa at kumilos upang ang mga unang bunga ng pag-asa ay mamukadkad. Mapagmahal na Diyos na may dukha, pinadalangin namin gawin mong matalas ng aming pakiramdam sa aming daing na ito at tulungan mo kami maging mahabagin kagaya ni Jesus, ang Panginoong Manubos. Pagkalooban mo kami ng bagong pangunawa sa aming ugnayan sa daigdig at sa bawat isa bilang mga nilalang na nilikha ng pumarito upang ipahayag ang mabuting balita sa buong sangnilikha si Jesucristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang misa na ito ay nilaalay para sa pasasalamat ng Hersey Salon, Paako, Paala Family, Vicky Peet, Jackson, Kaluwakad Family, Delphine and Rita Brion, Marina Agabin, Romy and Sheila Assistant Family, Michelle Cayazo and Family, Christy Gomez, SFOA members, Villanueva Reyes and Family, Faye Guyanechea and Family, Jalin Guyanechea Family, Adoya Family, Odron Family, Sotero Mendenilla Family, Erika Bason Madera and Family, Carlon Family, Mercy Rivera and Family, Ami Lucenia and Family, Milet Olivario and Family, Paes Dagudo and Family, Carcio Family, Susan Sinera and Family, Mr. and Mrs. Susan Reyes and Family, William and Lisa Ilagan and Family, Santiago Family, Del Cariaga Family, Marina Agabin, Sapno and Family, Kathleen K. Mercado, para sa kanyang kaarawan ngayon, Elmer Mercado and Family, Ari Azopado and Family, Linaw Navidad Family, Lumari Family, Tess Hilario and Family, May Bernabe para sa kanyang kaarawan, at Pomento Family, para sa kagamunan at kahilingan na John Raymond Gatong, Eduardo Anita Enriquez, Luisita Navidad, Annalisa Seriano, para sa mga kaluwan, mga sumusunod, Robert Reyes Agabin, Jeffrey Alvaran, Wilda Cordero Navidad, Rodolfo Navidad, Arcadio Navidad, Antonio Senior, Sabel Abendanino Navidad, Jonathan Ivadora, Faustina Maximo, Milo Olivar, Cecilia Olivar, Lucrecio Maximo, Sergio Olivar, Helen Maximo, Annabel Maximo, Marieta Estopia Mauro, para sa kanyang death anniversary, Aracleta Peña, sa death anniversary, Victoria Sigondino Emiliano, Murma Lorenzo, Evaristo Solmarin, Pinofredo Solmarin, Efren Solmarin, Robert Reyes Agabin, Rosalina Juan Corazon, Celso Marco Benito, Andy Gabriel, and Elisa Santa Ana. Ang mga sponsors po ng ating misa ngayon ay ang St. Francis of Assisi Elders at ang Richard Hills Home.
Francisco sa ating buhay Kristiyano upang mas lumalim pa ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa ating pagsisimula ng banal na misa, ilapit natin sa Diyos ang ating mga puso at isipan, humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang, at ipanalangin na naway gabayan tayo ng Espiritu Santo tulad ng paggabay niya kay San Francisco. Bago pa tayo naging parokya, ang komunidad dito sa Windward ay may mayroon ng malalim na panata at devotion kay San Francisco. Ipagdiwang natin ito ng buong galak sa pamumuno ni Reverendo Padre Joseph Ermosina at Reverendo Padre Rochi Mark Watson L.S. kasama ng ating punang paroko Reverendo Padre Eugene S. Flores L.S. sa ating banal na misa. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang.
pagtulungan at pagkakasala laban sa Diyos. Pinakamin ko sa Panginoon ng Diyos at sa iyo mga kapatid, nagluha o nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawahan tayo ng makapagyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuloy man o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sa kanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni naman ang aking tiisin, sapagkat sapat na ang mga pilat ko para makilala ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang aking nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong pinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanman hindi ako matitila. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas ng buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y natutulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida.
sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kapalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malabo na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilala sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Happy Fiesta. Pagawin natin ang Panginoon. Dito sa ating Ebanghelyo, pinapakita ni Jesus ang kanyang paghamon sa atin. That indeed we are luckier than Sodom and Gomorrah. Dahil in our midst, we have Jesus Himself. We have the sacraments. We heard His words. Samantalang in the olden times, matagal lang hinintay ang pagdating ng Panginoon. Yes, we had the prophets. Kasangkapan lamang ang mga iyon para marinig ang salita ng Diyos. However, in their midst is God Himself, Jesus. Kaya ganoon na lamang ang pakihinayang ni Jesus. Now, Jesus challenges us. How shall we respond to His call? But in the case of Francis, or St. Francis of Assisi, his response was so radical. At first, he would be misinterpreted dahil siyempre siya'y makisig, mahilig, mahilig sa party, at talaga namang sumasali din naman siya sa mga gawaing pangsimbahan, gaya ng pagtataboy nila sa mga Muslim para maangkin ulit ang lupang pangako, ang Israel. So well-rounded, so far well-rounded si St. Francis of Assisi. However, when he responded to the call of God to rebuild the church, ganun na lamang yung kanyang sigasig upang yakapin ang misyon niya. Very prominent in his life was this. Was his decision to embrace baby poverty. Nakakausap niya si Santa Clara. Ang sabi niya ay, di na magbabago na ang buhay ko at ako'y mag-aasawa na. And so St. Clare would begin praying. Sino pala? Ano ba babae? Pero siyempre crush bata ng Santa Clara that time at crush niya yung si San Francisco. Si Francisco. Walang alam ng babae ito na mayroong pinag-uubali ng babae si Francisco at ibig na pala niyang mag-asawa. Pero naramdaman nilang hindi na nagbago ang ibig ng akin. Pagkatapos na siya ay maglingkod sa bayan, maglingkod sa simbahan at nasugatan, hindi na may nangyari kakaiba kay St. Francis. Nagiging tahimik, nagiging mapagpinay, that eventually he would declare, mag-aasawa na ako. And he would be marrying Lady Poverty. Ito yung una niyang estratehiya para ma-reveal niya ang simbahan. Dahil the given times, ang simbahan ay nakaranas ng matinding kadiliman. Of course, that time, because before 11th century, the priests were married. The priests were allowed to marry. At may mga skandalo. May mga hari
may obispo na nakikialam sa assignment na kayong mga pamangkin na pari. Ang mga pari noong unang panahon ay walang seryosong formation. And so Francis had to rebuild the church. Ito yung pagsisimulan ng mga religious life na talagang formal. Kasi noon ay asceticism noon ay pagiging monje, pagiging iba kasi noon ng monastic life eh. May monastic life na Herald style, may monastic life na dalawa lang sila, celebrating, yan. However, in the case of Francis, at the medieval times, ay napoformalize na ang monastic life, ang religious life, ang ayusin ang buhay religyoso, buhay ng simbahan because of the great scandal that they have experienced. Rebuild my church. And the primary strategy of Francis was to embrace lady poverty, to marry this lady poverty. Kaya pala, pagkatapos ng kanyang karamihan, sa gitna ng karamihan, nagbayaman naman sila. And in the middle of the allurements of the world, Francis would decide, yayakapin ko ang karukaan. Malakas ang politika, mahirap ang buhay, at naghihirap ang mga tao dahil din sa hiwaan ng simbahan at ng gobyerno. Now, ito ang kanyang hamon na kailangan niya yakapin. Pakakasalan niya sa lady poverty. Kaya ang mga religious, mga dating religious ay tiyahin kapag sila ay inilipat sa ibang lugar, madali na para sa kanila dahil wala silang hari-harian. Kaya yung kanilang hari-harian ay common. Kaya yung tunay na talagang komunista, mga religious, everything is owned by a community. Kaya common. Yung sasakyan nila, yes, talagang well provided for sila somehow. May swimming pool, may good house, yung talagang retirement home, meron sila. Pero, they remain poor because no one owns them. Pag may-ari po ng lahat, kaya mas magulungan lang kapag lahat ay gagamit ng sasakyan. So, kailangan lahat ay magkakambag, lahat ay sisibilin mo, magkano ba yung pinita mo, kaya yung binigay ko sa kapatid mo yung pinita o ibalik mo sa community. Dahil ito rin community na ito susuporta sa mga sa maintenance. Kapag nagkasakit ka, dalabayan ka ng buong community. Poverty, part ng poverty nila ay, of course, the resources. Na kailangan alam ng kanilang superior. Na kapag sila ililipat, wala sila kapakay, natitingnan, wala sila hari-harian na dapat nilang balikan. O kaya ililipat din at dalagin din sa paglipat. Ideally, meron na kaming breviary, may ilang abito. Kaya kapag susuot ng abito, gaya ng ginagawa nila, ay that's a sign also of poverty. Of course, kapag nagsusuot ng habit, ibig sabihin, nakatakda kang iba ka talaga. Yung pagkalikod mo sa mundo, at ikaw ay a consecrated person. You are a consecrated person, then you detach yourself from the world. Kaya nakaabito ka. Or in the olden times, ay kinakalbo dito. Yung tawag ng tonsure. Kinakalbo dito. Kaya alam namin na, maaari niya pumasok sa beer house dahil meron kong tonsure dito. Kaya yun yun. Pero it doesn't ring true anymore. Para bagang it is in the spirit nasa diwa na lamang. Parang yes, I could be in this world, but not of this world. Still, I could enjoy the resources offered by the world, and yet I am detached from the world. Kaya yung bagong magpapaliwanag ng poverty ngayon.
poverty. Ito yung pinag-embrace ni St. Francis. Kaya bahagi ng kanyang poverty ay yung pagsusukot ng kapito. Then, isa pang mukha ng poverty is talagang matutunaw ka for the community life. That is one facet of poverty. Gusto mong magpahinga, but for the sake of the community, kailangan mong lumabas, kailangan mong umusupay, kumain, kailangan mong matunaw para sa iba. Mag-compromise ang sarili mong kagustuhan para sa sambayanan. Ganyan ang ginawa ni St. Francis sa panahon natin ngayon. Pero huwag natin ma-confuse itong poverty sa misery. Kasi kapag misery, talaga walang naman ang bulsa mo, masakit sa ulo, nakahaway ka, nilugod ka, affected ka talaga, psychologically, emotionally, financially, hindi maayos ang buhay dahil miserable ang buhay. Pero kapag poverty is, yes, we have the resources, and yet we are not enslaved by them. Poverty could also be kontento ka sa kung anong mayroon ka. Hindi mo kailangan manloko at mandaya at hindi mo kailangan maghangad ng maghangad beyond your capacity. That is poverty. Or the amorfati, the love of faith, the love of our lot. What has been given by God to us? Ano yung pakalaran? Yes, no, we do not subscribe passively. Di ba sabi ni Father, kagapin yung kapalatan ko. No, that's the point. The point here is, hindi ka magiging passive. But you did your best. But sad to say, your best was not good enough. So, balino sa iyo, you did your best. Pero hanggang doon na talaga. Then, you learn to accept and embrace our fatigue. Kaya hindi ka nasasaktan. Dahil we are not enslaved by our idealism. Anong sabi ng Buddhism? The root cause of suffering is desire. We are attached to our desire. We are attached to our idealism. Ang dami natin mga pangarap, ang dami natin mga plano. At ginawa mo naman ang lahat. But part of poverty is this. We learn to embrace and accept what has turned out. What has been given by God. Kung ano yung result mula sa iyong pagsisikap at mula sa plano ng Diyos para sa atin, the cooperation between God and man, na yun talaga ang kinalalabasan. Then we resign to God. We abandon everything to God. Then we will be at peace. Hindi ka attached sa iyong pride, sa iyong mga noble dreams. Kaya payapa ka. Kaya walang sa-isa yung sinasabi natin, make me a channel of your peace. Kasi kung tutukosin, isang mukha ng kapayapaan ng physical peace, external peace, na hindi tayo nagkakasalutan, walang nalulogod, walang nagsasaksakan, walang titmaan. Isang mukha lang yun. Besides, yung external peace na nakikita natin, resulta lamang yun ng ating inner peace. Kaya ka nanulogod, kaya ganyan ako magsalita, dahil hindi talaga payapa ang puso mo. Kaya yung ating pinagsusubikapan. Kaya yung panalangin ni St. Francis, make me a channel of your peace, where there is hatred, love, and so on and so forth. Pero it always boils down to the inner peace that we enjoy that comes from God. Kaya pa ang aking kalooban dahil detach ako from the world. Detach ako from my pride. Detach ako sa aking mga pangarap. Detach ako sa aking pamilya. Kaya payapa ang aking puso sapagkat mapagpakumbaba ako at nilayapan ko kung ano yung ibinibigay ng Diyos sa akin. Poverty. Before we started the celebration, sabi ni Father, di ba sumali sa third order ng Franciscans? Sabi ko, baka hindi ako papasa dahil ako may pagkalibera ng
baka hindi wak ako. But by heart, I am a Franciscan. I am a Franciscan. I embrace eco-spirituality. Alam niyo ba yung eco-spirituality natin? Yung Laudato Si na yan? The inspiration is Saint Francis of Assisi. Kaya hindi ba doon, the first, very prominent yung poverty ni Saint Francis. The second one that I would like to emphasize is eco-spirituality. What is this? Ito yung kabanalan natin, kasama ang kalikasan. We care for humanity, we care for the world, we care for Mother Earth. At hindi natin pinihiwalay ang ating practice of spirituality o kabanalan o sanctity away from the world. Gusto mong maging banal? Magtanim ka ng puno. Maghalaman ka. Gusto mong lumakas at and you want to commune with God? Create a garden. Go back to basic. Kaya ang kaya ko sinasabi sa mga matatanda, kung gusto nyo talaga humaba ang buhay, umuwi sa kalikasan, humabak ng lupa, alagaan ang mundo, huwag magtapo na basura kung saan-saan. Learn to recycle everything. Bahala tayo sa mga ko. Kaya kung nagkamilas mo ako sa kagagarin, kakahalaman, kahapon, Tuesday. Today is? Last Monday, galing ako sa farm. Tuwang-tuwa ako. Marami nang naiigit. Bakit? I try to combine aesthetics and food. Sa gilid-gilid, narinig yung mga halaman. Narinig ng mga paro-paro at mga bubuyong. Alam mo, may kabaliwan ako. Ay, mga nagbibigyan ko sa inyo nung parang pa ako dito. Sabi ko, alam ko, balik ako. Hindi ko kailangan magkandahapa at mag-struggle, magpakabalan. Baka pagtanim lang ako ng ulo at marinig lang yung mga ang hingit ng mga ibon at ng mga paro at ng mga bubuyong. Masaya na ako. Then I would pray before God, Lord, papasukin mo na ako sa langit because in my own way, may na-contribute ako sa mundo. I have restored creation. May mga puno ako, may mga bulaklak, may mga ibon. I learned, I am able to draw the birds, the bees, and the butterflies because I created a garden. I planted trees for the next generation. Kaya, there is moral dimension in ecology. Akala niyo ba yun? Kung sa politika ay may moral dimension na kailangan mo ng manloko, magmandaya, bribery, red tape, tamang public trust, mapapangalagaan mo ito. Pagdating sa mundo, meron din. At yun ang aking kinakarir ngayon. Hindi ko kailangan mag-rarap, sa ismong badan, mag-dyan sa kalsada. It's not my cup of tea. Ang spirituality ko ngayon ay tahimik. Gusto kong maging mahinahon kasama ang mga kadamuhan. Gusto kong umuwi sa Diyos habang ako ay naginilay sa tabing sapa. Paano ako magiging banal? Magiging banal ako sapagkat nakauwi ako sa tunay na kalakasan ko. Everyone is little energy. But the true source of our energy is the earth. Nagkalukuhan ka ako, sabi ko. Gusto ko, pag ako ay mamatay, magpasunog ako. Because according to science, energy cannot be annihilated. It is indestructible. Kapag ang enerhiya ay natunaw, it simply takes another form of energy. Ako ay magiging abo at magiging carbon, mananatili akong enerhiya. Subalit, babalik ako sa aking tunay na pinagmulan, the bigger energy.
which is God, which is the earth, which is the world. Kaya gusto ko kapag ako ay naging abo, mapakinabangan pa rin ako ng mundo. Gusto ko itapon ninyo ako sa aking mga puno. Well, it might not sound Catholic or Christian, but it has some grains of truth. Hindi nyo ako nakikita, ngunit ang puno na inyong sisilungan, kasama ako doon. Masasilip ko kayo, pupulungan ko kayo. Oh! Kung sa Bisaya pa, kagon mo na ako. Kaya nakita ko ka. Nakitaan ka na mo. Balik lang mo. Ano yung Bisaya ko? Makikita ko pa rin kayo. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Dito dahilan yan. Ito is spirituality. I am part of the trees, of the air, of the sea, of the waters, of the rain. And as I die, then I give you life. It is by dying that we are born eternal life. It is by succumbing ourselves that we bear fruits. Kaya yung mga magulang dyan, mga naglilingkod sa bayan na namamatay pa ulit-ulit para sa bayan at para sa sambayanan. Congratulations. Mamatay ka sa ngalan ng pag-ibig. Kaya naniniwala ako na unless the grain of which falls to the ground, it remains a seed. But if it falls and dies, then it bears much fruit. Sa pagkamatay natin, hindi man tayo magagawa ng revolto ng ating mga anak, ng inyong mga anak. Babalikan tayo ng ating mga anak. Hindi namin marating dito, kundi dahil sa pagpapakamahal ng pag-ibig ng aming mga magulang. Kaya kapag malinaw sa inyo, na paulit-ulit tayong mamamatay para sa pamilya, para sa sambayanan, that is our guarantee. Heaven will be open for us. Sapagkat nagawa natin ang ating mission. At yan ang ginawa ni San Francisco. So let us examine ourselves. First, how do we love the world? How do we detach ourselves from the allurements of the world? What have we contributed to humanity, to the world? At pangalawa, paano natin inaalagaan ang mundo, ang sambayanan ng Dasmariñas, ang inyong mga tahanan? Kapag nabanggit ba ang inyong mga pangalan, what do you think? Kapag sinabit nila ang inyong pangalan, biyaya o sumpa? Hoy! Yung mga wala na patunayan sa buhay, isusumpa tayo sa susunod na generasyon. Mamamatay tayo lahat-lahat, pero mababanggit ko yung ating mga pangalan. But sorry na lang, yung iba sa atin, they are not proud of us. Bakit na natili kami nangungupahan? Ako nga, interviewer, kilala niyo naman ako, prangka ako, transparent ako. Nasasaktan ako. Kapag daan na kami ninyo, wala, nasa subdivision kayo nakatira. Dapat, ang maririnig ko, Father, pag-publish ako ng bakay sa farm. Very good. Saan kayo nakatira? Sa Bohol. Ibig sabihin, napakalagaan ninyo ang sarili ninyong lupa. Ang lupa ay pinamahalan ng inyong mga ninuno. Nasasaktan ako, pagkabayan ka, pinamagalyales ka, taga-Cavite ka, tapos nasa relocation ka. Excuse me. Kung walay ka, kung from Region 8 ka, kung from the South ka, from the North ka, at relocate ka, okay na. Dahil halika ng Pasay, ng Nabongas, ng Makati Village, okay na. Pero kapag Kabitindo ka, ano ka? Bulagsak ka sa kayamanan na binigay ng Diyos. Hindi ka naging katiwa-tiwala. Amen? Kaya sabi ko, kung magbibenta ka lang din naman ng lupa, lalo na yung mga Kabitenyo, but don't worry, wala akong gustong sakta dahil by choice, we are Kabitenyos also. Palakpakan po natin ang mga tayo. Oo. Of course, we have acting cards for being takal na Kabitenyo. Pero wala tayong magagawa tayong mga tayo rito. By choice, we are Kabitenyos. Kaya that is no dichotomy. Wala tayong ganun. Walang aversion tayo. Hindi masama yung natin. Pero, I suggest, lalo na yung mga taga rito, o kahit naman yung mga taga rito,
Kung magbibenta na din naman kayo ng lupa dahil financially challenged tayo, please, ibenta nyo sa kamag-anak kung sa ibang tao. Dahil kapag gumanda na at naging mainam na ang buhay ng inyong mga anak at mga apo, pinin nilang suyuin na, Lola, tita, sabi ng tito, amin na yung lupa ito. May katagal na po kami, baka gusto nyo ibenta, ibalik nyo sa amin, bintin namin ulit. Pwede ganun. Because I believe that the land that we inherited from our foreparents is sacred. Sagrado. Ulitin ko. Part na ito is spirituality ko. Ang lupa na pinaghirapan, pawis at dugo ang kapalit bago kayo naging malagang magpilit ng ating magandang bahay. Sagrado yan. Diyan nabuo ang mga pangarap. Diyan nangyari ang mga hinanakit, mga drama, mga pangarap, mga bigligin, mga away-away, pagkakatawad, pag-ibig. Diyan nabuo sa lugar na yan. Kaya sagrado ang lugar na yan. Please, parang awa na, huwag nyo basta i-dispose. Pagdating ng panahon after 7th generation, babalikan yan ng mga nagkatamasa ng biyaya, ay amin naman pala ito. Bakit ito nagkwento ng lupang ito? Sagrado ang pinagtitirikan ng ating bahay. Kaya yung mga ancestral dyan na mamano mula sa mga ano, please, ako, bilang pare, alam ko yung unang kong property. Hindi sasakyan. Ako naman. I started with bisikleta, motorcycle. Pero ang inuna ko talaga ay lupa. At meron akong bilin sa aking mga kapatid. Dugo at pawis ang inialay ko para sa lupa ito para mapaganda. Meron akong little forest sa harap ng bahay. Ang sabi ko, do not dispose this property as I die. Dahil kapag after 7th generation, meron akong ako sa tuhod at may problema, pupunta lang siya sa lugar na ito at gagabayan ko siya at bubulungan ko siya at siya ay sisilong sa malalaking puno at siya magdadasal. Babalikan ko kayo. Because we are energy. Saan yung pupunta ang enerhiya? Babalik at babalik na din dito. Walang dalawang mundo. So di ba limang din, hindi ko aalagaan yung mundo. Kung may langit naman eh. Dalawa naman ang mundo. I'll be transported to the other world as I die. Hindi ba? This is God's word. Isa lang ang mundo ng Diyos. Bakit? Papayag ba kayo na may dalawang mundo? Mundo ng paghihirap at mundo ng kalawalhatian. Kapag ako nagtagumpay dito sa mundo ibabaw, lilipat ako sa kabila. Ibig sabihin, hindi makasanistan ng Diyos. Sige, magpakahirap kayo. Anyway, hindi yung mundo na naghihintay. Ano na gamitin dito sa lupang ito? Pansamantala, experimental tayo dito. The world where we are, this earthly world where we are, is the eternal word of God. This is part of eternity. Explain. But, sabi yun, alagaan natin ang ating kalikasan, ang ating mga kasapaandan, mga kailuganan. Hindi magugulaw ang mundo. Hindi masasayang yung mga apartment na kapaupahan natin. At hindi masasayang yung pamilya at yung binuo. Lalo na kayo, mga pamilya ng tao kayo, wala akong asawa, wala akong sa labas. Lalo na kayo. Mapupunta kayo sa purgatorio. Pag walang mga narating at walang mga nagawa para sa pamilya, your heart, your spirit will be entangled with the concerns of the world. Ano kayo ba? Papahay-hayahay sa kabilang lakot paroon sa matalang numupahan, mga apasin, mga apo ninyo? Sarap ako di ba? Bisaya, translate. Ano ba itong tao? Mag-ibisa ako eh. So now, we could enjoy the resources, we could enjoy the world, and yet, we do not belong to the world. Pero alagaan natin dito. Ang Diyos ang tunay natin mundo. Ang Diyos ang tunay natin nagbuhay. At pangalawa, alagaan ang mundo. Ang mundo natin ginagalawan ay bahagi ng walang hanggan. Start enjoying our heaven by choosing to be happy, by embracing our family, by embracing the world. Live life to the fullest. So sa pagkakaan sa Diyos, ang mga kapatid kita sa lahat. Ang aking katuwa, sumasampalataya ako
ni Poncio Pilato, pinako sa krus na namatay ibig, pinako sa kinalungkutan ng mga lumayo, ng araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang umula kay rito at uupo sa mga buhay at kamatay ng tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipag-iwaw natin kung may kagalakan ng kapustahan ni San Francisco ng Assisi at ang naging sa kanyang pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos. Pagpapakubang dinadala natin ang ating kapitisan sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Para sa mga tinawag upang maglingkod sa simbahan, upang kanilang tularan ang halimbawa ni San Francisco ng Assisi, sa kanilang pagnanais para sa kabanalan, pagmamahal sa kahirapan, at pagsasanay ng perpektong kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Para sa mga pinuno ng mga bansa at relihiyon, upang sila ay makahanap ng isang modelo para sa dialogo sa pagiging simple at kausayan ni San Francisco, at sa gayon ay tuklasin ang wika ng pagkakasundo at ang daan tungo sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Para sa mga nagdurusa at nahaharap sa pag-uusig, upang kanilang itaas ang kanilang mga mata sa napako sa krus na si Jesus, at malagpuan sa kanyang mga sugat ang kanilang kagalingan, liwanag, at ang lakas na pasanin ang kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Para sa lahat ng nilikha ng Diyos, na tulad ni San Francisco, maaari tayong magpasalamat sa kagandahan at mga kaloob ng paglikha, at maging mabubuting tagapangasiwa ng mga yaman ng lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Para sa ating pamayanan ng parokya, na nag-alab sa pag-ibig ng Kristong nakapako sa krus, maaari natin laging hangarin na paglikuran ang mga nangangailangan at mahihila sa ating paligid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Ipagdasal natin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Dibig mo ang mga panalangin na aming inaalay sa iyo, O Panginoon, sa pamamagitan ni San Francisco ng Assisi. Tulungan mo kami lumakad sa kanyang hayapak sa pamamagitan ng pagsantabi sa mga kayamanan ng mundo upang sundin ang daan ng iyong krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Kristo, sa pamamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Ipinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay ng karapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naglilinig sa piling ng mga banal na itinaraman mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang kawaran namin araw-araw sa katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Hesus Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikakalaman mo. Kaya kaisa ng mga kapahel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang tayo sa kalangitan. Kami nagpupuni sa iyo kadakilaan. Gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob ng aking handog, hinawakan na ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati natin niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos sa mauna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong dinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ng magsasalo-salo sa pagpapagdugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ang lari-lari ng simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ng aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at nadalang na Maria. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Hawaan sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na si San Francisco, na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa Kanya, ang lahat ng paraganang papuri ay sa iyo, Lusanan, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pag-ibig ng mga nakagagaling ng Diyos at tulong ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kamihiyad ka sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng nagpagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon hindi nating sumakiyo. At sila rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyarihan sa kanilang bibig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
kami mo sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ugol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkakaroon sa atin ng araw ng Pagkakista ng ating patron, San Francisco ng Assisi. Bakit si Father Aloy ang ating nangyayari? Sapagkat nung dumating po ako dito sa Diocese ng Imus, more than 2 years ago, may nagsabi sa akin, Father, namin mo si Father Aloy, hawig kayo. Nung makita ko siya, ay hindi, mas matakas ang inom niya sa akin. Hindi ko nadadagdagan. At nung nag-meeting kami sa Tagaytay, sa Alfonso, St. Paul Sisters Retreat House, pagdating po niya, iba-iba yung presensya niya. Lahat ng mga pari nagkagulo, lahat ng pari masasaya. Kapag pumasok si Father Aloy, nagpatawa na kami lang, masaya kami na lang, nag-joke tayo agad. Parang nagbibigay siya ng dahilan para mag-iwang ng isang community. Kaya at lagi ko yung nararamdaman, Father Aloy, pag nakikita tayo, lagi mo akong niyayakap, lagi mo akong naparamdam sa akin na nandiyan ka bilang kapatid kong pare. Maraming salamat, Father Aloy, sa iyo. For bringing joy in our hearts. Tatlo yung gusto kong natandaan pag-ahon mo sa pumiliya mo. Ang una, sabi mo, dapat makontento tayo para maging masaya. Pakisabi nga natin sa isa't isa, kontento na ako sa iyo. Hindi na ako mag-aakal ng iba. Sabi po niya, kontento. Pangalawa, sabi ni Father Aloy, mahalin daw natin itong kalikasan. Bahagi daw tayo nito. Kung gusto mong maging banal, maging mga kalikasan ka. Tama po ba, Father? At pangatlo, pagdatanda mo, pag namatay ka, alam ko na gagawin sa abo mo. Ilalagay, pwede kukuha ko, ilalagay ka sa insenso, para kumalat ka rin. Energy. Kontento na po ako sa inyo. Maraming salamat po. Kay Father Roji, siya po ang chaplain ng UMC Hospital po. Lazarene Missionaries po. Marami pong nagkakaklas dito kay Father Roji. Pag umiti po siya, may mga nanunusaw pag lumantot siya. Meron mga nagre-request na dito, pwede ba kami makakis kay Father Roji? Halikan nyo! Pwede. Salamat po sa lahat ng mga nagtilikod sa ating parokya. Mayor pang parokya po ito, dadalawang taon na. Pero sa matagal na panahon ito po ay chapel at Pasay Parish for 4 years. At marami pong tumutulong dito para mabuo ito. Sa pamumunan ni Kuya Joe Reyes, salamat po ang ating president sa ito. At sa ating MOA, napakamagandang lalaki, kaya engineer nila sa isang tawag ko lang, kaya lahat ng pangangailangan sa akin yan. Father, may kailangan ka, sabihin mo na. Wala nang pera. Kapitan ni Rodriguez, maraming salamat po sa inyong presensya, sa inyong pakikisa sa pangangailangan. At sa ating mag-asawang hermana ng patron po St. 46, nandito pa rin po sila sa buong taon para sumuporta. Nagbubulong kami lagi na kung anong pangangailangan ng simbahan ay lagi silang mag-asawa. Ang mag-asawa salamat po sa inyo. Sa last week, Atty. Reyna, kapag tayo ay hermana ng parokya, pinadala din natin yung spirituality ng patron. Kaya sana sa pagtulong ninyo na kami nakikinabang, pakinabang din kayo ng spiritual gifts. Kasama po kayo sa aming mga panalangin. Salamat. At yung sasabihin mo kay Mayora ay sinabi ko na pero hindi nyo narinig. Gusto ko pong marinig nyo. Nag-usap po ang buong kayan ng pumano si Kong Pili. Napakagaling na napakahusay na likod. At pag ako po ay na-interview ng ibang lugar, Father, sa naka-assign sa DASMA po, napakagaling ng mga pinuno dyan.
pasasalamat, meron lang po mga ilang gusto kong magpasalamat at mag-recognize mula sa elders. Sa pilitan po ito, Mayuna, sa Katiman, sa Mayura. Maraming salamat sa lahat. Ngayon, sa ating po mga elders, Sir Ashley, at happy fiesta po. Maraming po salamat. Magandang araw po. Happy Fiesta po sa buong St. Francis. Ma'am Jenny, magandang araw po sa Torre Reina, kay Sir Ashley. Sa Ma'am Maria po, yun po, magandang araw po. Happy Fiesta. Maganda kung umaga ko, Father. Bigla akong kaya speechless. Kapag diba din ako. Father Alan, Father Rogie, siyempre sa ating po kay Father Eugene, sa inyo po lahat, sa elders, sa president po ng ating HOA, kay President, kay Cap, Pedro, sa dati natin kapitana. Siyempre sa ating mga hermano, kay Chief Ashley at Reyna, sa ating elders, sa pagsimbahan, sa inyo pong lahat na talaga pong iboto ng ating St. Francis Assisi. Kami pong lahat ay nakikipiesta sa inyo. Nagpapasalamat tayo kay Father Aloy sa napakaganda niya pong homily ngayong araw na ito. Salamat po. Talaga kailangan po talaga natin ng tulong, bigkasan, at saka po talaga kailangan natin ng kakaisa. At salamat po rin dahil ating patron, kaya tayo nagtutumuto kasi natin na siya yung lumalabas, nangalaga sa atin, siya yung ating tinatakbuhan. Pagka lahat ay wala na natitirang pag-asa buhay, siya yung bumabalik lahat ng pag-asa natin, siya yung bibigay ng buhay sa atin. Kaya huwag sana mawala yung pananampalataya natin at pag-asa habang tayo ay nananalig sa ating Panginoon. Sana magkaisa tayo sa pagbubuti po ng Las Marinas. Ako po ay dito, ako ay caretaker lang ng Las Marinas. At sana po sa lahat po ng umpisahan ng aking asawa na si Tom Pili. Pagpapatuloy po lahat ng makaayos at magaganda at pagbubuti po ng tao Las Marinas. At ako po ay binibigyan po na kay Father sa simbahan dahil first time po nakapag-simba dito. At sana po ay makatulong. I love you too. Magandang umaga po sa inyo. Father, you make it really good, a beautiful parish and a beautiful parishioners and homeowners. Gunit na po ako because this is the moment of truth. Magandang umaga po, Mayor Jenny. Talagang naman, pag sinabi ka saan ka, Las Marinas City? Of course, das magaling, das maganda, das maunggad, at das mabiyaya, Das Marinas City! Virtues po ni St. Francis Assisi na hanggang ngayon ay nasa puso ng mga elders ay yung obedience. Dapat po hindi po ako nandito sa harap ninyo. Ang dapat na nandito sa harap ay walang iba po si Miss Amo, uli kaya si Mami, si Ate Pao, kasi sila po talaga ang nagtatag ng parokya ito. Malayo na po ang narating ng windward ng parokya ng Lumunon ay isang chapel lang ngayon ay napakagandang parokya dahil sa napakagandang pura paroko. Kung si Father Alec kanina nag-Bisaya, Father, pagpawan niyo tinumaan ako ngayon. Anyway, make it short lang daw po. Maraming pong salamat in behalf of the St. Francis Elders of Windward. Maraming pong salamat. Congratulations po sa patuloy ng pananalig natin, paniniwala natin, pagsuporta sa parokya, higit lalo sa mga MPG na napakaganda at higit sa lahat ng mga parishioners and homeowners.
paulit-ulit po kami nagpapasalamat sa inyo. Ang hindi na nabanggit sa lahat ng personalities kanina na pinasalamatan ay walang iba kundi ang pinakamamahal natin na dating barangay chairman ng Barangay Burol 1. Walang iba kundi ang pinakamamahal natin, Barangay Norberto Evan Austria de la Cruz. Kompleto. Kahit po wala na po sa iyong kapitan, maaari pong tumayo po si Tita Josie. Siya po ang may bahay ng ating dating kapitan na anytime na gusto natin humingi ng tulong sa kanya, lalo may pinalaman sa simbahan, hindi po siya napaka-generous po na sa atin. Thank you, Father, no? Happy Fiesta to everyone. I love you all. Thank you. Pagkatapos po ng final blessing, meron po kayo dalawang mga hayop dahil patron saint ng animal si St. Francis. Hindi po pakilala kay Father Oli ng Joseph na ilapit ang mga hayop. At yun. At meron po tayong grade 1 lang ngayon. Para makinig po sa 5 minutes lang. Lesson po ng ating Paris Press Office sa kindergarten. Dahil lang. Ano lang, multi-purpose po. 5 minutes lang po. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang Diyos na nagkaroon ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga panahon na gayon ipinarunalan, ay siya daw ang magpara sa iyo ngayon at magpakailan namin. Amen. Ngayon kinagala at isa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga panahon para kampihin at walang maliw ng kapayapaan makarating lang kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa sa mga panahon sa kaligayahan walang hanggan. Amen. Pagpapalagin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta!
Hello. Dapat meron. Kaway pa rin kayo dito. Bukas pa kami natin. Maraming tayo, maraming kapatid sa Kristo sa piling na nagpapasinaya ang usalang ito at humiling ng pagkakas na sa iyo upang sa pagkakas dito ang ilang hadamang ang ipakito upang sa pagkakas dito yung ilang makakita ng pagkatagulong at upang sa pagbalik dito ang ilang mapamalaman ng pagpasok hanggang maging lahat ay sumapit sa inyong tahanan sa maligayang pagpisan sa inyong mga sanganalitan. Halinamin ang buhay sa aking Espiritu Santo at pasawalan ng galing. Ang matutulong ito yung paalaala ng pag-iisa sa kamatayan pagkabuhay ng Kristo sa sakramento ng Binyan. Amen. Ama namin, sumasalangit. Walang common pictures. Blessing na pala. Sarap sa loob ng kanak ko. Ay, address. Nasaan si Miss Yoli? Nasaan si Yoli? Ayan na, okay. O, game na. Ready? Ay, ano, Darlene, photo, picture mga anak. Nakasama ako. Ayan, yan. Okay lang. Wait lang ba? May oras sa kanya. Wait lang, hindi ko. May nagtatanong sa akin kanina, ano daw sa buwan sa elders? Meron daw initiation yan. Meron sabi ko, meron tatanong pa na kayo. Ay, nagbibigay ng stipend. Hindi siya ng nagbibigay ng stipend. Dito, tingay. Yan. Yan, okay lang. Para hindi balancing. Anyway, sige. Yan, maganda. 1, 2, 3, kapal. Isa sabihin ako ha. Yes, pare. Yan. Yan. Excuse me, wait lang. Hey! Come on. Hey!
Kuya Ray. Asan yung MPG? MPG. Ibig sabihin ba ng MPG? St. Francis every Tuesday, sana makadalo po kayo. May devotion 5 o'clock. Every Tuesday po, kung kayo po yung day of the week po. St. Francis po yun. Ay, nahirapan siya. Kasi nahirapan siya niya. Nahirapan siya. Ito na lang siya. O, dyan na lang. Dapat kabi, sir. Pwede pa daw dyan lang siya. Pwede. Brothers and sisters, bless us, O Lord, this gifts are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. Nandiyan na ba? Kasi nagsiserve. Kasi nagsiserve. Dito na kayo, umupo na kayo. Alam mo na dyan. Hindi na dyan kasi ayaw nyo malayo siya. Tama.